So again, we have, whenever you have two conditions, papasok na dyan yung ratio and proportion. Isip ka lang ng formula or relationship. Parang yung ginawa natin kanina sa hysteresis. Okay, mag-table tayo, no? So this is E1, 2,300. Pwedeng V kung gusto nyo. E na lang ako. Tapos frequency is 60 Hz. And then ang eddy loss is 280. Sa condition 2 naman, tumaas yung source voltage to 4 or yung induced voltage to 4. Tapos F2 is 50 Hz. Now, what is the eddy loss at this condition? So katulad nung hysteresis kanina, sa hysteresis, i-recall lang natin, no? Ang hysteresis is directly proportional to E, 1.6, F, 0.6, diba? Ang naman po, ang eddy loss, wala na siyang relationship sa frequency, E lang. Variation lang sa E na naka-square. Okay, so nag-cancel out po yung F sa eddy. So ito yung aking gagamitin. Base dyan, again, gawa ka na ng dalawang fraction bar sa calcu. Unang condition sa taas, so this is PE1 tsaka E1 squared, no? Tapos sa denominator, PE2 naman, or second condition. And this is E2 squared din. And then, ayan, substitute nyo na. So this is 280 over unknown equals E1 of 2,300 over 2,400. Parehong naka-square. And then, cross-multiply yan. Eddy loss at second condition is 305 watts. Mas madali pa to kaysa yung kanina, yung may ginamitan natin ng table. Transformer oil must be free from moisture. Yun nga, yung sinasabi natin kanina, dapat hindi makontaminate ng moist yung oil na nagsisilbing insulator. Kaya rin, may breather tayo. Breather ang nag-absorb ng moisture. Yung breather, yung may silica gel. 32. The transformer efficiency under heavy load is comparatively low due to large increase in copper loss. Diba? Proportional po. Kung mabigat yung loading mo, uhugot yun ng malaking kuryente. Tendency, diba? Tataas yung current. Tendency, iinit siya ng sobra, kaya yung copper loss mo lalaki rin. Okay, so kung lumaki na yung copper loss, bababa yung efficiency. So yun naman yung kaya yung transformer, yun nga, yung trinawin ko kanina, pag ganyan yung characteristic niya. May certain X lang siya na nagmamax ng efficiency. Pag sumobra na siya doon, like ito, kunwari yan yung full load, yun is X lang, bababa yung efficiency niya. Kasi tataas nga po yung copper loss. 33. Which of the following is not true about Foucault's relay? So it can, not true, it can detect faults above oil level in transformer. So, ang totoo, it is gas actuated relay. Yan, magkakakonect sila yan, yung breather tsaka yung conservator. It can detect faults below dapat oil level in transformer, and it is installed between main tank and conservator. Ayan pala, nabanggit dito. So, yung mga yan, yung relay na yan, conservator tsaka yung breather. 34. A common method of cooling power transformer is oil cooling. Yung oil natin. Next, 35. A transformer transform voltage and current. Sabay na yan, di ba? Pag na-transform voltage, pati current, na-transform siya. Kaso inversely. Kaya nga may formula kayo ng E primary over E secondary is I secondary over I primary. So, parehong natatransform ang voltage at current. Pero ang basic talaga na function ng transformer, yun. Pag step up at step down ng voltage. Okay, next number 36. Itong 36, medyo madali siya eh. Yan. Kasi given na to. Kaya madali. 15 volts per 10
per turn daw ang induced voltage. Sa winding ito, when we say induce, na-produce or na-generate. Produce or na-generate. Yan yung mga term. Sa may winding po yan. Kasi, take note, iba ang, ito, yan yung induce. Kaya gumagamit tayo ng symbol na i-induce yan. Pag sa terminal, ang ginagamit natin symbol V. No? Anyway, so when we say induced voltage yung sa winding yan, kaya nga sabi dyan, 15 volts per turn daw ang nai-induce na voltage. Diba? Sa winding yung may turn. Yan mga turns. Okay, so pag terminal, V. Pag sa may windings, E kasi ang ginagamit ko or induced voltage. So separately, kunin daw natin yung E primary tsaka E secondary. So, E primary, 15 volts per turn nga ang nai-induce. Ilan ba ang turns ng primary? Unknown pala yun. Okay, so ang E primary natin, given po siya as 2,200. And kaya rin tayo naglalagay sa taas ng transformer ngayon ng ratio. Dito parang 2,200 is to 220, di ba? So, yan po yung induce natin base sa number of turns ng winding. Okay, so yan pa yung EP natin. So this is EP. Yan. Sige. Ito ko na lang lagay yan. Primary. So, na lang, evaluate. Ang N natin po dito is 147 turns. So likewise, sa secondary side, makukuha na natin yung E, yung NS naman. So, this is N primary. So, tayo, ang induced voltage naman, according to the transformer ratio, is 220. So, again, 15 volts per turn. Yan yung, nai-induce sa winding. Times NS. Okay, so, NS is 15 turns naman to. Yan. So, answer is letter B. Sige, picturean nyo na. Next, number 37. In a power transformer, the breather is provided in order to what? Prevent ingress of moisture with air. Yan. Basta moist. Breather yun. So, the answer is B. Tama. 38. The 2,300 volt primary winding of a 60 cycle transformer has 4,800 turns. Calculate the mutual flux. So, favorite formula, 4.44 F flux times number of turns. Sa primary daw. Ito, direct sub. Kung di mo lang siguro mas-solve pag nalimot mo yung formula. Kaya, tsagaan natin magkabisado. So, unknown flux, number of turns in the primary side is given din po as 4,800. So, paki-solve, you must get 180 times 10, negative 3. Okay, so, SI unit of flux is Weber, diba? So, siguro hanggang dyan, namili ka na agad ng sagot. Tama naman. Tumama ka naman hanggang doon. Pero Weber pa lang po yung final answer nyo, no? So, convert pa natin. Ang isang Weber is 10 raised to 8 Maxwells. Ayan. Ito naman yung unconventional na unit or Maxwell or CGS. So, this is 1.8 times 10 raised to 5 Maxwells of flux. Letter B. Talaga yung sagot. Ganito na lang ba? Mukhang kaya ba natin tapusin? Sige, tingnan natin. Parang kaya naman po. Objectives na yung natira eh. Okay, 39. Why is the core of the transformer built up of laminations? To reduce eddy current loss. Yan, kasi kapag kung titignan mo yung, di ba, ito yung core natin.
Pag iti-3D ko po siya, parang ganyan yung core. Pag naka-3D. Yan, so yung laman niyan, laminated, sheets. Hindi siya solid na buo. So, ang reason, pag titignan nyo po yan, cross-section, ganyan. And ang reason kasi, yung eddy current loss natin, dito lang yan iikot, ganyan. Ikot-ikot lang siya sa bawat sheets. So, marireduce. Kasi kapag dinaanan, di ba ito yung wires mo? So, pag tumaan kasi ang current sa wire mo, hindi natin maiiwasan na yung current maglilik din sa core. May dadaan din na current dun sa core mo. No, yun yung eddy current. So, para ma-reduce yung eddy current loss, parte yan ng core loss. Diba, as much as possible, mababa ang core loss para mataas ang efficiency. So, isang solution na ginawa is ginawang sheets or laminated yung core. Sheets or laminated. Kasi kapag hindi mo yan ilalaminate, ito kunwari itsura niya, solid siya. Yung eddy current mo ang laki, yung buong yan. Pero pag sheets lang siya yun, o yung mga maliliit na eddy current. Ayan pa yung reason to reduce eddy current loss. Hindi siya solid, kundi laminated. Number 40. Transformer will operate at maximum efficiency, again, if copper and iron loss is equal. Okay, next. At 25 Hz, 120-30 volts, 500 volt ampere transformer is to be used on a 60 Hz. So, yung design ng transformer, intended siya talaga for 25 Hz. However, niran po natin siya at 60 Hz. So, ano ang tansya nating mangyayari sa primary voltage? Dati niyang primary voltage is 120. Okay, so unahin siguro natin, isolve muna yung primary voltage, no? Sige, try natin. Saan tayo kukuha? Again, pagka may mga relationship, mag-tabulate ka. Pag may mga first and second condition. So, first condition, 25 Hz. Primary voltage niya, E1 is 120. Sa kabila naman, F2 is 60 Hz. Hinahanap po natin yung E2. Tsaka yung kanyang, ano pa ba? Flux. Ay, hindi. Maximum permissible load and primary voltage. So, yung S. So, S1 niya dati, 500 volt ampere, no? So, hanapin natin yung S2 naman. Yan. So, dalawa po yung unknown. So, how do we get this one? Ratio lang. Basta may mga first condition at second condition, isip ka ng formula na makakakuha ka ng relationship or ratio. Di ba meron tayong ganitong formula? So, ano yung una nating isolve? Siguro relationship ng E tsaka F. Yan o, E tsaka F. So, mula sa formula na to, we can conclude magkaano ba sila, si E tsaka F. E is directly proportional to F. Yun agad yung mako-conclude natin. No, kaya dito tayo gagawa ng relationship E1, E2, or ratio F1 over F2 din. Then substitute mo na, dinasolve mo na agad dyan yung E2. Diba? So this is 25 and this is 60. So E2 here is equal to 288 na volts. Next, paano naman natin kunin si S? Isip ka ulit ng formula, ano bang pwede na magre-relate sa S o tsaka sa E siguro o kaya S tsaka sa F. Basta kung ano man makita mong pwedeng gamiting formula na pasok dito sa mga variable na tatlo. Diba ito? S is equal to EI. Diba? Pwede po yan. Okay, pwede po yung S is equal to EI. O na lang dito sa baba. Also, S is equal to EI. So, ano yung makukonclude nating relationship? Yung S tsaka E, tingnan mo lang. Yan o, S tsaka E. Kasi meron ka dito o S tsaka E. Dapat matuto tayong gumamit ng formula na kinakabisado. So, pwede ko pong i-conclude S is directly proportional to E. Diba? Then, dito ka na mag-ratio. S1 over S2, E1 over E2. Di tapos na yung problema mo. 500 over unknown, E1 is 120, E2, nasolve mo yan, 288 volts.
So, S2 is equal to 120 volt ampere. So, ganyan kahalaga yung mga formula. Hindi lang siya pang direct substitution. Pwede kang makagawa po ng relationship. Parang ito, we can easily say S is directly proportional to E and E is directly proportional to F based from the formula. Directly proportional means what happens to S will also happen to E. Kung tataas si S, tataas din si E. Yun yung ibig sabihin. Kaya directly proportional. Anong sagot? 288 volts, tsaka 12 ba to? Kulang ba ako ng 0? Oo na, kulang na ako ng 0. So, 1,200 volt ampere. Tumaas kasi yung voltage. Kaya tataas din yung S. Sige, cut nyo na lang yung parts. So, ito po yung... sige, zoom out ko na lang pala. Ayan. Sige, kung ilan na lang matapos ko. Siguro last na tong 42 kasi medyo mahaba yung 42. Solve natin yan. Ito, gawa tayo ng condition 1 tsaka condition 2. Pag may napansin kang pagbabago, parang ito, ang dali sabihin na nagbago ang frequency. 30 Hz to 60. Diba? Kaya gawa ka kaagad ng table mo. Condition 1, condition 2. So, F1 is 30, F2 is 60. What else? Yung mga nagbago. Core loss, no? P-core at first condition is 100. P-core at second condition is 300. Ang tanong is, what is the hysteresis loss? Take note at 60 Hz. Okay, so meron, diba, alam nyo naman na ang core loss, dalawa po ang nakapaloob sa kanya. Eddy loss, eddy current loss, tsaka hysteresis loss. Yan po ang general na formula ng core loss. So, when you heard eddy current loss, tsaka hysteresis loss, nag-o-occur po yan dun sa core ng ating transformer. Constant yan na loss kasi yung material na ginamit as a core, fixed naman yun, hindi yun nagbabago. Regardless sa loading. Okay, so kapag iisipin mong mabuti, dahil na figure out natin na ang core loss, dalawa yung nakapaloob, pwede nating idugtong sa table ito. Eddy 1, hysteresis 1 is unknown. Ganon din dito. Ano ang eddy current loss at second condition at saka hysteresis loss at second condition? Parehong unknown, di ba? Di ba sabi natin P-core is sum of PE plus PH? Ayan o, PE plus PH. So, tatlo yung unknown, ay apat pala. And ang tanong dito sa problem, hysteresis loss at 60 Hz. So, ito yung 60 Hz. So, ito yung hinahanap natin, hysteresis loss. Yan, hinighlight ko na yung target natin. Siguro, mag-recall na lang tayo ng formula or relationship. So, tandaan din natin to, no? Nasaan na nga ba yung ginawa ko kanina? Yung kanina, yung hysteresis pa yun. Hysteresis is E raised to 1.6 over F 0.6, diba? So, pwede rin po yan. Hysteresis is, sige, kayo na lang magdugtong. So, ito, pwede rin to, no, na relationship ng hysteresis loss. Ang hysteresis po is directly proportional to frequency. Ang eddy loss naman, directly proportional to the square of frequency. Ito, mga dapat nyong tandaan. Okay, so anong unahin natin? Siguro ito na lang, yung hysteresis. May relationship na tayo, Hysteresis is directly proportional to frequency. So, condition 1 sa taas, yan. Diba? pH is equal to F. pH 2 naman,
sa baba. Okay, so substitute tayo, engineers. So pH1 is equal to pH2 times F1 over F2, 30 over 60. Okay, so yan yung gagamitin natin. pH1 is pH2 or 0.5 of pH2. Diba? Next, dito tayo. PE1 over PE2 is equal to F1 na naka-square over F2 na naka-square din. Then substitute. PE1 is equal to PE2 times F1 over F2, 30 over 60 is squared. So, ang rason naman, bakit puro question mark yan? Kasi nga, dependent po sa frequency yung ating mga losses na eddy at hysteresis. Nagbago nga kasi yung frequency, from 30, niran mo yung transformer sa 60 Hz. So, ang mangyari, mababago rin po yung core loss. Yun, obvious naman. From 100, naging 300. So, kung nagbago yung core loss, syempre, likewise na yung mga eddy at hysteresis. Diba? Kasi sa core loss, nandyan ang eddy at hysteresis. Yun yung sinusolve natin ngayon. Based sa nagbagong frequency. Kaya yung relationship na aking ginagamit is ito. Based sa frequency. No, hindi pwede yung kanina, yung e raised to 1.6 ba yun? Over F 0.6 yung kanina na pH. F lang kasi yung nagbago. Yung voltage hindi naman pinanggit. Kaya yan lang yung gagamitin nyo. Huwag malilito. So this is 0.25. Ayan. So we have now two equations. Therefore, mag-solve na tayo. Balik ako dito itong naka-box na to. So for condition 1, anong maging conclusion natin? Sa condition 1, P-core, okay, bear with me, P-core, sabi dyan, so 100 equals P-eddy plus pH, diba? P-eddy plus pH, so PE1 plus pH1. May values na tayo, yan yung mga nasolve ko dito kanina. So therefore, 100 is equal to 0.25 of PE2 plus pH, 0.5 of pH2 naman. Diba? Okay. So, we have one equation. Next, para sa condition 2 naman, ganun din yung ginawa natin. P-core plus PE plus pH. No, so ano ba ang P-core ng condition 2? 300 plus PE2 plus pH2. Ayan, you have two equations, 2 unknown na. So we have two equations, 2 unknown. So matic use mode 5, mode 5.2, or mode 5.1 pala. So this is PE2, pH2 equals constant. So sulat natin. So this is 0.25, 0.5, 100 over 1, 1, tsaka 300. So respectively, makukuha nyo na yung mga core losses sa second condition or at 60 Hz. Type natin. So this is 0.5 tapos 100, 1, 1, tsaka 300. So we have 200 tsaka 100. Okay, 200 watts tsaka 100 watts. So pH2 ang tinatanong. Hysteresis at 60 Hz. So, letter to? Letter D, yung sagot natin. So, nag-stop po tayo sa 42, no? Yan. Dito tayo sa 43. Pwede yung screenshot na lang. Then, direct sub naman siya, kaya okay lang na hindi natin naabot. Direct substitution. So, ang sagot dito is negative 0.8. Ang percent regulator nyo or regulation, negative pag leading. Makikita nyo rin yan sa final answer. Next, number 44. And medyo mahaba kasi yung nasa dulo
Ito naman, again, direct substitution. Similar to dun sa kanina na sinolve natin. And I think kaya nyo na to. May nasolve na tayo nyan kanina. So, answer is 250 kVA naman. Okay. Next, number 45. Ito naman po yung 45. Yan, napakadali lang din. Divide lang sa square root of 3. Wait lang. Lipat ko yung mukha ko. Ayan. Yan, kompleto na yung diagram. So, ang hinanap lang natin na ratio is perfect values na ratio. Kaya yung 34,500 tsaka 2,400, dinivide lang natin pareho sa square root of 3. Kita nyo? Yan Bakit? Naka-y kasi yung connection. Ulitin ko lang, yung pinapakuha is perfect value. So, para maging yan, naka-label naman sa akin. Yan. Per phase, tsaka per phase doon. Yung 3, 4, line to line, Yung 34,500, even yung 2,400, line to line. Kaya, tama lang naman na divide mo sa square root of 3 kasi per phase. Okay? And then, next tayo. Sa 46 naman is ito po. Yan. Same lang na formula sa kanina. Sagot natin dyan is 4%. Percent regular. 4%. Same sa number 43 ata to Next naman, number 47. Yan, mga direct sub siya, no? Yan, ito 47 yung medyo... Sige, tingnan na lang natin na explain ko habang Ang tanong po dito, what is the secondary terminal voltage? Ito, dapat sa simula pa lang, alam mo na yung pinapahanap. Yan yung pinapahanap. Ang given, 10 amperes, 460. Itong turns ratio, malilito sa tuwing nagbibigay ng turns ratio, mga phase value po yan. Nasa winding. Yan, 230 yung ito, 460 naman yung ito. Sa windings yan, hindi yan sa terminal. Ang pinapahanap po is secondary terminal voltage. So, tingnan mo, magkaiba yung 460 sa VT. Yun yung sasolve natin. So, yung ES na 460, induced voltage yun. E siya, meaning nandito siya sa winding. Okay, ngayon, natutunan nyo naman na sa lecture na magkaiba po yung impedance. Binanggit po yung impedances both side. Kaya pili ka lang ng isang side. Ako ang hint ko, kung nasaan yung current, dun ko nililipat. Or usually, kung nasaan yung hinahanap, dun ko i-refer yung impedance. Since secondary yung tinatanong, yan, i-refer mo yung impedance mo sa secondary side. Like yan. Sundan nyo na lang, no? And then, ang final na output nyo is eto. Yan. Ito na lang, yan. Yung portion na yan. So, ang dali nang makita na ang ES is equal yan sa drop sa equivalent impedance plus VT. And so on. Masasolve nyo na siya. Answer po is letter D. Yan. So, yan po yung buo. I think ito lang yung mga medyo mahirap yan, tsaka yung kanina. Pero the rest is madali na, lalo pat ang dami ng objectives. Even ito, nabanggit na yung formula niyan sa lecture pa lang. 173.2 kVA. And then, 49 objectives, picturean nyo na lang. Ayan po. Letter C. And then lastly, number 50, ito po siya. Hawig siya dun sa 48 kanina. Picturean nyo na lang din. Yan po yung first page. Check maigi yung mga ginamit ko na, tsaka diagram. So yan, first part. And then second part is ito.